Siyempre, alamin na rin natin yung update din sa Bagyong Ada. Makakausap natin si Roderick Mendoza. Siya ho ang OIC ng Albay Public Safety and Emergency Management Office. Roderick, good morning. Si Danny Buenafe sa Programang Kabayan. Hi, good morning po. Good morning sa mga parantaban. Okay. Roderick, kuha lang kami ng update. So far, kamusta naman ang bagyo, Bagyong Ada at saka umpisahan ko dito sa Bulkang Mayon? Opo, una sa bagyo, we were able to evacuate mga 4,622 families or 14,309 na mga individual. Nakapaligid po ito dito sa Bulkan Mayon. This is aside from the 4,111 na mga individuals na galing doon sa 6-kilometer permanent danger zone. But as of now po, itong 14,309 or 4,622 individuals or families are already decamped na po ito. Ang natitira na lang yung ating from the 6-kilometer permanent danger zone. Okay, decamp, no? So, ibig sabihin, umalis na ho sila. For now ba, alert level 3 pa rin ba ang Bulkan Mayon? Yes, sir. Alert level 3 pa rin. And umakyat pa rin yung magma doon sa bunganga ng bulkan. Kaya dumarami yung rockfalls at saka pyroclastic density current. As well as yung tumaas din po yung sulfur emission ng bulkan. Ganun ba? Pero at least itong nangyaring Bagyong Ada, somehow na-mitigate ho yung mga ashfall, yung mga ganyan, di ba? Yung mga pagbuga, di ba? So far, nakakatulong yun. Siguro, opo. Indirectly doon sa pag-ulan, yung nabawasan yung effects ng abo. But then habang umuulan at hindi natin makita yung ng Mayon, patuloy yung kanyang activity, hindi naman nagbumaba yung pyroclastic density current. Tuloy-tuloy siya habang dumaan yung bagyo. Kasi lately nakikita ko sa mga social media posts, wala naman ho pinagbabawal, no? Yung mga turista pwede pa rin pumunta doon sa Kagsawa Ruins, no? Para magpa-picture, okay lang ba? Safe naman ho yun? Safe areas kasi ito, sir, mga safe areas, we have identified safe areas for tourists. Wag lang sila mag-venture malapit sa 6-kilometer radius. Sa 6 mismo. Opo, yes, sir. Okay, so yung sinasabi mo 6-kilometer radius, yun yung mga 4,111 pa. Nandoon na nilagay muna sa temporary shelter. Nasa evacuation center natin, Apo. Tama? Oo. Apo. Sa ngayon ba, Roderick, umuulan pa ba dyan sa area ninyo? Sa Albay? Hindi na po, sir. Maganda na yung panahon dito sa Legazpi City. Medyo maulan ng konti doon sa slope ng Mayon, but hindi gaano kalakasan. So sa slope na Mayon, pero ibig sabihin hindi siya naaaninag, hindi siya nakikita. So in terms of hindi po cloudy. Masyadong delicate yan sa mga turista na gusto makita yung perfect cone. Ngayon hindi talaga siya maaninag, ganoon, di ba? Apo. Cloudy siya, Apo. Okay. And yung mga pag sinabi niyo rockfall, hindi naman nasa safe vicinity na wala naman yung mga apektuhan mga bahay na malapit doon. Wala naman po. Doon lang siya confined sa mga halos 2.5 kilometers from the crater. So doon pa yun sa walang tao. Ano ba ang feedback sa inyo ng PBOLCS dyan? Meron pa bang mga ina-expect sila na major activity na pwedeng mangyari dito sa Bulkan Mayon? Actually, just 2 nights or 1 night ago, tumaas yung kanyang yung activity ng Mayon. So, hindi pa nila binababa yung possibility na magkaroon siya ng eruption. Kaya nga, patuloy nating minomonitor pa rin. Minomonitor yung ating area dahil baka biglang itaas to sa 4 or i-extend nila sa 7 to 8 kilometers ang danger zone. Kasi nakausap ko ang PBOLCS kahapon, 4 lagi yung bulkan na laging active dito Taal yan, at saka Bulusan, at saka yung Kanlaon. Di ba? Yes, sir. Sabay-sabay sila. Kaya nga Opo. Sige. Nako, maraming salamat, Roderick, sa update na binigay mo mula dyan sa Albay. Thank you.
Thank you very much, sir. Good morning. Okay, yan ho si Roderick Mendoza, OIC Albay Public Safety and Management Office, up